Nagsimula ang pelikula sa isang babae na nagngangalang Paget, pagkagising niya sa umaga ay agad na nag-makeup, at pagkatapos ay nag-livestream at nakipag-usap sa kanyang mga followers. Siya ay isang influencer at nagsimulang sumagot sa mga tanong at nagbigay ng payo sa mga fans tungkol sa pagpapaganda. Pagkaraan ng ilang sandali, naghanda na siya para pumasok sa paaralan at lumabas sa maganda at kulay pink na silid patungo sa makitid na pasilyo ng bahay. Nakipag-usap siya saglit sa kanyang ina, na nagsasalita tungkol sa pagtatrabaho ng mahabang oras sa ospital para lang mabayaran ang mga bayarin. Pagkatapos ay excited na binuksan ni Paget ang kanyang mail at nakita ang $3,000 na tseke mula sa brand na ini-endorso niya. Gusto niyang gamitin ito para makabili ng mas maraming branded na sapatos, ngunit pinayuhan siya ng kanyang ina na mag-ipon ng pera para sa kolehiyo. Nasaksihan natin kung paano siya kumikita ng napakaraming pera sa kanyang influencer career at brand endorsements. Upang mapaganda ang image, nagpapanggap siyang nakatira sa isang magarbong bahay sa pamamagitan ng pagtambay sa marangyang gusali at doon nagpapasundo sa kanyang mga kaibigan. Nang maglaon, dumating ang kanyang matalik na kaibigan na sina Alden at Queen, sakay ng convertible na sasakyan at lahat sila ay umalis upang i-surprise ang kasintahan ni Paget na si Jordan, na gumagawa ng music video. Lumipat ang eksena sa dalawang magkapatid, sina Bryn at Cameron, na nakasakay sa kotse papunta sa paaralan. Si Cameron ay kakaiba at hindi sikat na estudyante. Maging ang kapatid niyang si Bryn ay nahihiya na makitang kasama siya sa paaralan, kaya kadalasan ay iniiwasan siya nito. Ang tanging kaibigan niya ay si Nisha, na isang misfit din tulad niya at magkasundo sila. Si Bryn ay lubos na humahanga sa musika ni Jordan, kaya pinagtatawanan siya ni Cameron sa pamamagitan ng pagtawag sa musika na walang kwenta at hindi makatotohanan. Bumalik ang eksena kay Paget, na dumating sa lokasyon ng shooting ni Jordan. May dala siyang cake para sa kasintahan, at bago pumasok sa trailer ni Jordan, hiniling niya kay Alden na i-livestream ang event sa TikTok para makita ito ng kanyang mga followers. Pagpasok niya, laking gulat niya nang makita niyang hinahalikan ni Jordan ang isa sa mga backup dancer. Agad namang humingi ng paumanhin ang dalaga kay Paget at nakipagkamay, na nagsasabing siya ay malaking tagahanga niya. Nagalit si Paget at nagsimulang maghagis ng cake, na nagdulot ng malaking kahihiyan sa harap ng milyon-milyong tagahanga. Sinigawan niya ang kasintahan at sinabing tapos na sila, at kinuha ni Alden ang kanyang atensyon at sinabing nakalive pa rin sila. Sa takot, napatingin si Paget sa cellphone, kaya nakita ang kanyang mukha na may mantsa ng luha, kumalat na maskara, at sipon na tumutulo pa. Pagkatapos ay pilit niyang inagaw ang cellphone sa kamay ni Alden at tinapos ang livestream. Sa sumunod na araw, nakaramdam ng pagkabalisa si Paget at ayaw niyang umalis sa kanyang silid. Dumating ang kanyang ina at ipinaalam sa kanya na ang breakup ay komplikado, ngunit magiging maayos din ang lahat. Sumagot si Paget na hindi lang ito tungkol sa breakup, kundi napahiya din siya sa harap ng lahat ng kanyang mga tagahanga. Sa sandaling iyon, tumawag si Queen para kamustahin siya. Sinabi ni Paget na okay lang siya at kahit papaano ay nakaramdam ng ginhawa dahil nalaman niya ang panloloko sa kanya ni Jordan at tiyak na maraming galit sa kanya ngayon. Gayunpaman, sinabihan siya ni Queen na mag-login kaagad sa TikTok upang makita kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay nag-online si Paget at nalaman niyang nag-viral siya sa maling dahilan. Isang malaking bula ng uhog ang lumalabas sa kanyang ilong habang siya ay umiiyak. Ngayon siya ay kilala bilang Bubble Girl. Ginawang paksa sa TikTok ang viral video, sinira ang perpektong imahe niya. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Jessica, ang CEO ng kumpanya ng beauty product na nag-i-sponsor kay Paget. Pagkatapos ay tinapos ni Jessica ang kontrata kay Paget dahil sa nakakahiyang sitwasyon at sinabi sa kanya na maaari silang magtrabaho muli sa hinaharap kapag naayos na ang mga bagay. Samantala, sa paaralan, pinag-usapan ni Queen at Alden ang insidente kung saan sinabi ni Alden na mangyayari talaga ito kay Paget. Nagulat si Queen at nagtanong kung ang ibig niyang sabihin ay deserve ni Paget ang nangyari. Nilinaw ni Alden na hindi iyon ang ibig niyang sabihin, ngunit sa kanyang mataas na grado, attractive na nobyo, at corporate sponsor, marahil ito ang kapalit ng magagandang tinatamasa niya. Pagdating ni Paget sa paaralan, patuloy siyang kinukutya ng lahat habang si Jordan ay nakakuha ng higit na atensyon at mga tagahanga. Naalala ni Paget at ng kanyang mga kaibigan ang panahon noong si Jordan ay sobrang taba pa at napakabadoy. Sinabi ni Paget na specialty niya ang pagmi-makeover at siya ang dahilan kung bakit sikat na ngayon si Jordan.
tinanong ng kanyang mga kaibigan kung bakit hindi siya lumikha ng isa pang Jordan. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng announcement tungkol sa nalalapit na Prom King and Queen contest. Nakaisip ng ideya si Paget na bigyan ng makeover ang isang lalaki na hindi sikat at gawin siyang prom king. Kapag nagtagumpay siya, ito ay magiging patunay na may talent pa rin siya at makakaganti siya kay Jordan. Pagkatapos ay nakipagpustahan si Alden na hindi niya ito magagawa, at silang tatlo ay naglakad upang hanapin ang perpektong lalaki para sa misyon na ito. Nang maglaon ay nakita nila si Cameron na kumukuha ng larawan sa isang basurahan. Sinubukan ni Queen na hanapin siya sa social media at isang post lang ang nakita niya na 2 taon na ang nakakaraan. Siya ay kakaiba, egoistic, anti-social, at binubuli siya ni Jordan, kaya siya ang perpektong kandidato para sa misyon. Kinabukasan, nilapitan ni Paget si Cameron at hiniling na tulungan siya sa pagkuha ng larawan para sa fundraising event. Gayunpaman, nang malaman niya na ang donasyon ay para sa prom event, tumanggi si Cameron na tulungan siya, at sinabing ito ay pag-aaksaya lang ng oras. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Bryn sa inasal ng kanyang kapatid at sinabing kinamumuhian niya ang lahat ng estudyante. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Paget na nagboboluntaryo si Cameron sa kwadra ng kabayo tuwing libreng oras. Kaya kinabukasan, pumunta siya sa kwadra at nagpaturo siyang mga bayo. Bilang kapalit, tinulungan muna siya ni Paget sa paglilinis ng kwadra bago tinuruan kung paano sumakay ng kabayo. Pagkatapos ay napansin ni Cameron na kumukuha siya ng mga larawan bawat minuto at pinagtawanan siya. Nang maglaon, nang subukan ni Paget na bumaba, bumagsak ang dalawa sa lupa at sabay na nagtawanan. Kinabukasan sa paaralan, pinasalamatan ni Paget si Cameron para sa pagtuturo sa kanya. Pagkatapos ay inanyayahan niya sina Cameron at Nisha sa karaoke party. Sa una, si Cameron ay nag-aatubili, ngunit dahil sa kuryosidad ni Nisha tungkol sa event ay nakumbinsi siya na sumama. Sa party, pareho ng pakiramdam si Cameron at Nisha na parang hindi sila nabibilang doon. Pagkatapos ay pumunta si Paget sa karaoke at mahusay na kumanta, ngunit biglang dumating si Jordan sa party kasama ang babae na nahuli niyang kahalikan noon. Naging sanhi ito upang matigilan si Paget at nawala ang kanina'y masiglang kumakanta. Si Cameron, na humahanga sa pagkanta ni Paget, ay lumapit upang tulungan siyang maiwasan na mapahiya ulit. Ang dalawa ay sabay na kumanta at maraming namangha sa kanilang performance, kung saan ang lahat ay nagpalakpakan. Nang maglaon, inalok siya ni Cameron na sumabay pa uwi sakay ng kanyang truck. Sinadya ni Paget na iwan ang kanyang wallet upang magkaroon ng dahilan na bisitahin siya muli. Kinaumagahan, paulit-ulit siyang tinatanong ni Bryn tungkol sa namamagitan sa kanilang dalawa ni Paget, dahilan para makaramdam siya ng kaba. Samantala, nakatanggap ng tawag si Paget mula kay Jessica, binanggit na naging viral ang duet video nila ni Cameron. Nagtanong si Jessica tungkol sa lalaki sa video. Sumagot si Paget na siya ang kanyang susunod na makeover project, at layunin niya na gawing masikat si Cameron kaysa kay Jordan. Humanga si Jessica at ipinaalam na kapag nagtagumpay siya, ang brand endorsement ay sa kanya na. Sa bahay ni Cameron, ipinakita sa kanya ni Bryn ang viral duet video, dahilan upang maibuga niya ang iniinom sa kahihiyan. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Paget si Bryn at binanggit na may naiwan siya sa kotse ni Cameron. Sinabi ni Cameron na tumanggi si Bryn, ngunit inanyayahan pa rin siya. Dumating si Paget at tinanong si Cameron kung maaari silang umalis para sa isa pang riding lesson na nag-aatubili niyang sinang-ayunan. Habang nangangabayo, nagsimulang magkaroon ng mas malalim na connection sa pagitan ni Paget at Cameron. Sinabi sa kanya ni Paget na gusto niyang makapagtapos ng high school tulad niya, ngunit ngayong nawalan siya ng sponsorship, hindi siya sigurado kung ano ang gagawin sa kanyang buhay. Bilang tugon, ibinahagi ni Cameron ang kanyang pagnanais na libutin ang mundo habang kumukuha ng mga larawan. Tinukso din siya ni Cameron para sa patuloy na pagkuha ng mga larawan para sa mga tagahanga, kung saan tumugon si Paget na kesa naman sa kumukuha ng napakaraming larawan ngunit walang nakakakita ni isang tao. Pagkatapos ay isinama siya ni Cameron upang ipakita sa kanya kung ano ang ginagawa niya, at nakarating sila sa napakalumang istasyon ng tren ngunit gumagana pa rin. Si Cameron ay nagsagawa ng street photography, at si Paget na ngayon lang nakapunta sa ganitong lugar ay nabighani sa nakita. Nang maglaon, habang nagkakape sila, tinanong siya ni Paget kung bakit siya nakatira sa poder ng lola niya.
Pagkatapos ay ipinaalam ni Cameron sa kanya na mas gusto ng kanyang ama na manirahan sa Sweden simula nang namatay ang kanilang ina dahil sa car accident. Ibinahagi din niya na ang camera na ginagamit niya ay dating pag-aari ng kanyang ina. Nang marinig ito, nagkwento din si Paget, ibinahagi niya ang tungkol sa diborsyo ng kanyang mga magulang at kung gaano nahirapan ang kanyang ina na nagtatrabaho bilang nurse para matustusan siya. Kalaunan ay inimbitahan siya ni Paget sa birthday party ni Alden, na ang tema ay 1920s. Tinanggap ni Cameron ang imbitasyon, at nagtanong kung maaari siyang magsama ng mga kaibigan, na sinang-ayunan ni Paget. Sa sumunod na eksena, nag-shopping sina Paget, Cameron, Nisha, at Bryn para sa susuotin sa party. Pagkatapos, binigyan ni Paget si Cameron ng makeover at kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa kanya. Ginupit ni Paget ang kanyang buhok at binihisan siya ng suit. At ngayon, halatang-halata na gusto siya ni Paget. Pumunta silang lahat sa party ni Alden, kung saan ang lahat ay nagulat sa bagong itsura ni Cameron. Dumalo rin si Jordan sa party, at nabunyag na iniwan na siya ng kanyang girlfriend. Lumapit si Jordan kay Paget, gustong makipagbati sa kanya, ngunit tinanggihan siya ni Paget at umalis. Pagkatapos ay napako ang tingin ni Jordan kay Bryn at sinubukan na makascore sa kanya. Hinahangaan siya ni Bryn, ngunit nang subukan ni Jordan na ipilit ang sarili sa kanya, umalis siya at tumakbo patungo sa kanyang kapatid sa gitna ng karamihan. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kapatid ang nangyari. Nagalit si Cameron at hinarap si Jordan tungkol dito. Pagkatapos nito, nag-away ang dalawa at ipinahiya ni Cameron si Jordan sa harap ng lahat. Pagkatapos ay naghiganti si Jordan kay Cameron sa pamamagitan ng paghagis ng camera niya sa swimming pool. Kinuha ito ni Cameron sa pool at saka umalis sa party dala ang camera. Sinundan siya ni Paget at humingi ng tawad sa nangyari. Tinanong ni Cameron si Paget kung bakit bigla siyang naging interesado sa kanya, ngunit wala siyang naisagot. Nang gabing iyon, nakaupo si Paget sa loob ng kanyang silid habang tinatanggal ang makeup. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-livestream kung saan binanggit niya na lagi siyang nakatuon sa itsura at ugali ng tao, ngunit napagtanto niya na mas mahalaga na makita kung sino ang nakapaligid sa kanya. Sa sandaling iyon, natigilan siya nang mabasa niya ang text message mula kay Jessica, na nagsasabing nakita niya ang viral video mula sa party ni Alden at tatawagan siya ulit upang pag-usapan ang sponsorship. Kinabukasan sa paaralan, natagpuan ni Cameron ang kanyang sarili na naging sentro ng atensyon dahil sa viral video ng pakikipag-away kay Jordan. Naisip ni Cameron na makakatulong ito sa kanya upang maging kandidato para sa prom king, isang magandang paraan upang mas lalong asarin si Cameron. Maya-maya sa paaralan, hindi inaasahan na nakasalubong ni Paget si Jordan na kasama si Alden, at nalaman niyang magkasintahan na pala sila. Napagtanto niya na sinabotahe siya ni Alden mula noong breakup, kaya pala hinayaan ni Alden na naka-livestream siya noong nagwawala siya sa galit. Ibinunyag din ni Alden na alam nila ni Queen na mahirap lang si Paget, ngunit hindi ito ipinagkalat dahil sa awa. Maya-maya, habang nag-uusap sina Paget at Queen, dumating si Cameron at humingi ng tawad sa inasal kagabi. Pagkatapos ng klase, dinala niya si Paget sa isang madilim na silid kung saan itinatago niya ang kanyang mga litrato, at naghalikan ang dalawa. Nang maglaon, pagkatapos malaman na hinalikan ni Paget si Cameron, pinayuhan siya ni Bryn na yayain siya sa prom. Pumayag si Cameron at nag-effort para imbitahin si Paget sa prom. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Alden at ibinunyag ang tungkol sa pustahan at makeover upang baguhin ang isang baduy na gaya ni Cameron para maging prom king. Pagkarinig nito ay nasaktan si Cameron at naniwala siyang ginamit lang siya para sa pustahan. Sinubukan ni Paget na magpaliwanag ngunit galit na galit si Cameron kaya nagmura siya at nagmamadaling umalis. Ilang araw ang lumipas at dumating na ang araw ng prom, taos-puso na nakipag-usap si Paget sa kanyang ina bago pumunta sa event. Kinausap din niya si Bryn na medyo naiinis sa kanya. Sa kabila ng tensyon, inamin ni Paget ang tunay na nararamdaman para kay Cameron at humingi ng tulong kay Bryn para makapunta siya sa prom. Nang maglaon, pinuntahan ni Bryn si Cameron sa trabaho at ibinahagi niya kung paano niya napansin na bumalik ang tunay na pagkatao ni Cameron habang gumugugol ng oras kasama si Paget. Sinabi din niya kay Cameron na nawalan na sila ng ina at pinayuhan siyang huwag hayaan na mawala din si Paget. Sa prom, kinoronahang hari at reyna sina Jordan at Paget. Sa kanyang speech, ibinahagi ni Paget ang tunay na pagkatao, inamin na peke ang katauhan niya sa social media.
Ipinakita pa niya sa lahat ang kanilang tunay na bahay at ang katotohanan na ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang isang nurse. Ibinunyag niya na siya ay nagpapanggap bilang isang tao na hindi talaga siya, at nagpa siya na ibalik ang kanyang korona. Pagkatapos nito, inakala ni Alden na siya ang magiging prom queen, ngunit ibinunyag ng punong guro na may ibang karapat-dapat para sa korona at tinawag ang isa pang estudyante na si Celeste bilang bagong prom queen. Sa labas ng prom, nakatanggap si Paget ng text mula kay Cameron na nagsasabing nagustuhan niya ang speech. Pagkatapos ay dumating siya sakay ng kabayo upang makita siya. Humingi ng tawad ang dalawa sa isa't isa at nagsalo sila sa taos-pusong halik. Sa pagtatapos ng pelikula, lumipas ang ilang buwan at makikitang naka-livestream si Paget kasama si Cameron mula sa Portugal. Magkasama silang naglalakbay sa buong mundo ngayong summer. Bilang bahagi ng parusa ni Paget sa pagkatalo sa pustahan, pareho silang nagpalagay ng tattoo na loser. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.